The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Morning, Pastor! It's a beautiful Thursday. Hindi kaya kay Brad yung maingay kanina? Ay, hindi ko sure. Hindi ba talaga sa bag mo? Parang doon ko narinig sa bag mo eh. Alam mo, pinagdududahan mo yung bag ko eh. Eh, ba malay ko eh. Hindi naman duffel bag yan eh. Nangyari na sa akin. Hindi ba yan yung bag na ano? Duffel bag yung sinasabi ko kahapon. Alam mo, moral lesson talaga dyan. Mga duffel bag na ganyan. Pag nautusan ako ng mga ganun, nakakatakot pala yun ha. Ano kung nautusan ka lang talaga kumuha ng mga ganung pera? Eh, akala ko nga kahapon may congressman na magsasabi, mabigat yan eh. Sabihin, ba't mo alam congressman na mabigat? kasi doon sa impeachment ni Pangulong Erap dati. Tinanong kung gaano kabigat? Eh, 100 milyon cash. Tapos ang tanong saan mo nilagay? Sa box, balikbayan box. Ba? Oo, ang tanong sino nagbuhat? Ilang tao nagbuhat? Oo. Kasi hindi kaya ng isang tao. Oo. Tapos si Senador Ramon Revilla Sr. Ang ganda ng kanyang hirit eh. Ano sabi niya? Alam mo kasi alam niya kung ilang kilo ang 1 milyon. Ilang kilo? Yung pera. Ilan? Sabi ko nga siguro dapat may magtanong sa kanya, ba't mo ho alam? Ako hindi ko alam. O ba't tayo napunta rito? Pero alam ko kung ilang kilo ang isang box ng pizza. Pero ako, alam ko ilang kilo ka. Ay, thank you kung ganun. Pero kahit alam mo kung ilang kilo ako, confidential yan ha. Kagaya ng confidential funds. Hindi, alam mo kahit na ilang kilo ka. Meron akong blanket. Hindi mo yung pwedeng sabihin sa iba. Tayong dalawa lang ang pwedeng makaalam yan. Pero alam mo kahit na ilang kilo ka pa, para sa akin, ikaw pa rin. Ikaw talaga. Thank you. Uy, nakakahiya kay Pastor. Nandito na. Ano Ay, Pastor, nandiyan ka na pala. Nandiyan ka na pala, sorry. Pastor, See ikaw you din tomorrow. Wag muna, hindi pa nga tapos. Ito hindi to confidential, ang isisiwalat ni Pastor. Magandang balita para sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Pastor Jeff? Lagi ako nadadamay sa inyo eh. Ako pinapasubo nyo sa mga ganyan eh. Pampalubag ng damdamin. Yan. Tama, pampalubag loob. Anyway, chat, merong nag-message sa ating kahapon si Arnel at Nene Serse. Pagdasal natin yung full recovery ni Kuya Arnel. Ayan, na-stroke. Nagtatrabaho yung wife niya. Get and well then soon mga anak niya nasa school. Ayan. Arnel Serse, pagaling ka sir. Ayan. Anyway, meron lang tayo sinishare about the brevity of life, yung kahigsian po ng buhay. Maganda pong marinig to, ma-remind yung mga binabatikos ni Brad Ted at ni Chacha. Meron isang kwento sa Book of James chapter 4. Meron daw isang grupo ng mga negosyante. Sabi, makinig kayo, sabi niya. Ngayon or bukas, pupunta tayo sa ganitong bayan and all. Isang taon tayo mamamalagi ron, magninegosyo, kikita ng malaki and all. Yun yung sinasabi dun sa Bible. And then sumagot, sabi ni Jesus, hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw na bukas. Ang buhay ninyo'y parang mist, vapor, or parang usok lamang. Sandaling lumilitaw, agad nawawala. Kaya sabi rin sa Santiago 4:15, ito dapat nating gawin. Knowing na marami tayong plano, tapos feeling natin, planado lahat ang buhay natin, verse 15 ng Santiago 4, kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito or kaya ganoon ang gagawin natin. Ano ba sinasabi na tong verse na to? Sabi, huwag kang magmalaki, huwag kang magyabang kasi masama yan, sinabi ron sa verse. At sabi, para tayong vapor, yung mist lang po, mabilis maglaho. Diba? Pero ang problema kasi minsan parang ang lakas ng kumpiyansa natin sa ating mga plano. Okay, nakakalimutan na natin if it's the Lord's will. And the Lord is just reminding us po, no, lahat ng plano natin dapat nakasentro sa Kanya. Okay lang pong mangarap, okay magplano, okay magsipag, pero kung siya ang tunay na may hawak ng buhay natin, tama lang po ba na dapat siya ang una nating tanungin? So mga Brad, wala namang masamang magplano. The best plan yung inaalay natin kay Lord yung plano natin. Pag sinabi natin, Lord, if it's your will, ang ginagawa po natin, we are trusting na yung plano ni Lord mas maganda, mas malaki, mas maayos, okay? Kaya po, ikaw na nakikinig ngayong araw na to, maybe you should pause for a moment. Ano lang tayo, panandalian lang.
i-review mo yung mga plano mo, lalo na nagpaplano na tayo siguro for next year, mga negosyante dyan. Review your plans. May space ba si Lord dyan? Okay? Meron ba si Lord na puwang dyan? Kaya nga nung si Brad Ted tumawag sa akin nung magsisimula ang itong programa na to 4 years ago. Sabi niya, Brad, gusto ko kasi may segment para sa spiritual. Ito po ibig sabihin nun. Okay? Hindi lang 4 na oras na balitaktakan. Maganda po yan. Problema sa bayan, ina-address, problema ng tao and all. Pero sabi ni Brad Ted, mayroon tayo pastor segment para kay Lord. And I think that's the picture na, Lord, planuhin man namin lahat kung wala ka, walang kwenta yung plano. Pero Lord, mawala na lahat, wag lang ikaw. Perfect yung plano. Kaya siguro ang prayer natin, simple lang, Lord, not my will but yours be done. Huwag natin kalimutan, it's not about our perfect plans kasi wala naman pong perfect na plano. It's about a perfect God who holds our tomorrow. Kaya po Santiago 4:15, kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito or kaya ganon ang gagawin natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil binigyan nyo kami ng karunungan para magplano. Pero Lord, kasama sa karunungan na yon ay ikaw ang nasa sentro ng aming plano. Huwag kaming gagawa ng mga bagay na una-una kontra sa mga gawi at mga kaluguran mo. Kapag may plano kami at hindi ka malulugod, huwag na namin ituloy. Kasi Lord, kung hindi ka malulugod, hindi magtatagumpay ang plano na yan. Kung magtagumpay man, wala ka doon sa presensya na yon at hindi maganda ang ending. So Lord, today, tulungan mo kaming planuhin ang araw namin na kasama ka. Sa mga taxi driver, construction worker, factory worker, mga housewife, mga senador, congressman, pastor, kung sino man, Lord, nawa ay makita ka namin sa lahat ng aming galawan. In Jesus' name, Amen. Amen. And Lord, we pray, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff, ang kanyang pangangatawan, ang kanyang kalusugan, ang kanyang pamilya at ang kanyang buong kalipunan para po sa kanilang araw-araw na pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami muli, Brad. Thank you sa iyong kalabit. At kami rin ay bumabati din ni Brad Jeff at ni baby girl dito para po kay Arnel Cerce na nagmensahe sa iyong kanyang wife, Brad, ano? Si Enen. Opo. Nag-message po siya kasi nga daw ang kanya pong Mr. ay na-stroke at araw-araw po ang inaabangan lagi ay si Brad Jeff at ang kanyang magandang mensahe. Amen, Brad. Another glorious Thursday morning indeed. Isang araw na lang. Biyernes na. One more day before the weekend, mga kapatid. Ayan, sa mga nakatutok sa atin ngayon na looking forward na sa isang restful weekend. Malapit na po. Pero ito... So, may rest in peace. Uy, wag naman in peace. Babangon pa tayo ng Sabado. Rest well lang. Ano ba ibig rest sabihin? in peace, parang mahirap. Peace be with you. Hindi pa rin. Pwede yung peace be with you. Pwede yun. Opo. Sige. Ayaw ni Chacha. Opo. Yung commercial pa naman natin, baka biglang pumasok. May you lay in the Himlayan. Lay in bed lang. Wag sa Himlayan Pilipino. Himlayan Pilipino. Class. Okay. Napunta na naman tayo doon. Ikaw talaga. Pastor? Yes, ako'y magpapaalam na. Pero bago yan, imbitahan ko lang sila sa Sunday po, 2nd year anniversary ng church natin, Rebuild City Church sa Fairmont Hotel. Mga 9:30, dating na po kayo doon. And I'm sure mag-i-enjoy po tayo. Yan. May maingay yun kay Brad Jeff. Oo, may doggy si Pastor Jeff. Alright, Ayun na, ako'y nagagalit magpapaalam na. Kumakalabit na yung doggy. Ano pangalan niyan, Brad? Ito si Chewy at si Matcha. Yan. Mag-shota yan. Ba, ayos. Yan ang mga bunso nila ni Ate Grace. Alright. Yes, Sige. kailangan lang Okay. kabuhayan. Thank you, Maraming Brad. salamat. Maraming salamat, Joy at Rosco Odulio, for watching. Thank you so much for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.